Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. Bakit dapat tayong sumampalataya sa Diyos? Welcome po sa inyong lahat at welcome po sa Ang Sagot ng Biblia. Ito po ang program natin ng intention po ay makapagbigay ng sagot sa maraming mga tanong, makapagbigay po ng liwanag sa mga bagay po na confusing na sa atin. Higit po sa lahat, makapagbigay po ng guidance, makapagbigay ng hope, at lahat po ng yan manggagaling po mismo sa Holy Scriptures. At sa araw pong ito ay makakasama po natin ang ating pong guest speaker. Siya po ay isang general evangelist. At the same time po, siya po ay bishop, ang ating pong Bishop Danilo Francisco. Magandang araw po, Bishop Danilo. Magandang araw din, Brother Yoy, at sa inyo pong lahat na aming mga taga-subaybay. Bishop, sa panahon po ngayon na very advanced na po ang alam ng tao, alam niya na yung iba't ibang mga diskarte, nandyan din yung tulong ng technology. Kailangan pa ba talaga tayong maniwala sa Diyos? Opo, Brother Yoy, napaka-importante po na sumampalataya, kumilala ang tao sa Diyos. Kahit po ang tao ay nakarating na sa kasalukuyang kalagayan o mas higit pa dyan ang marating ng tao, nananatili at isang panuntunang mula sa Biblia na ang tao ay dapat kumilala sa Diyos. Mababasa natin yan sa Psalm 103. Okay lang po ba? Basahin ko po yung verse para po sa mga viewers po natin. Opo. Sige po. Sabi po sa Psalm chapter 100 verse 3, kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Yan, napakalinaw. Ang pagkilala sa Diyos ay isang kautusan o panuntunan. Opo. Ayon sa nasulat at nabasa natin, dahil yun ang sinasabi ng Biblia, kilalanin ang Diyos. Kaya dapat siyang kilalanin dahil ang Diyos na dapat nating kilalanin, siya ang lumikha o lumalang sa atin. Kung sumasampalataya ang tao na siya'y nilikha ng Diyos, dapat yung Diyos na lumikha sa kanya, kilalanin niya. Pag ang tao hindi kumikilala sa Diyos, para niyang sinasabi na walang lumikha sa kanya at siya'y nabuhay sa mundo sa sarili lang niya. Walang lumalang sa kanya. Ibig sabihin po, hindi tayo basta lang nag-exist po, no? Opo, hindi tayo parang kabuti na sumulpot lang sa lupa. At kailangan na nare-remind tayo ng katotohanan po na yun. Opo, kaya kahit na ang tao naging marunong, kinilala siya sa mundong ito, na siya'y sikat, kilala, at hinahangaan siya, nananatili. Huwag niyang kakalimutang may Diyos na lumikha sa kanya at dapat niyang alalahanin sa anumang narating niya sa mundong ito. Opo, kaya napakahalaga po based po mismo dun sa mga pinaliwanag nyo kanina. Opo. Hindi po pala pwede sa isang tao na hindi siya kumilala sa Diyos kasi parang ang katumbas po nun ay nakakalimutan niya na meron po siyang creator. Pero Bishop, marami naman pong mga tao na kahit hindi po sila kumikilala na meron po silang creator, di po sila naniniwala na merong Diyos, nabubuhay pa rin naman po. Yung iba naman po, pwede nga pong sabihin successful din. Meron po bang negative effect sa tao pagka hindi siya naniniwala sa Diyos? Meron, Brother Yoyi. Bagaman may mga inaakala ng iba na kahit walang Diyos na kinikilala sila, sila'y nagtatagumpay. Pero hindi masisira ang Biblia. Dahil sa Biblia, ipinapahayag na talagang ang hindi pagkilala ng tao sa Diyos ay may katapat na kapahamakan o hindi mabuting dulot sa kanyang buhay. Ano po ba yung hindi mabuting dulot na yun? Mababasa natin yan sa Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5. Basahin ko po ulit. Sige. Sabi po doon, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon.
O yan, napakalinaw. Ang tao na hindi kumikilala sa Diyos, na lumalang sa Kanya, yaon ayon sa nasusulat ay nararapat sumpain. Ibig sabihin, karapat dapat sa sumpa ng Diyos. Opo. So alam natin ang sumpa ng Diyos ay pinararating niya sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pangyayari. Mari ngayon, nararanasan ng tao, hindi man siya kumikilala sa Diyos, nagtatagumpay siya. Opo. Kung sabihin ng iba, pinagpala siya. Opo. Pero isang bagay ang tiyak, siya ay nararapat sa sumpa na ilalaan ng Diyos sa kanya. Dahil hindi pwedeng baliwalain ng tao ang Diyos na lumikha sa kanya. Ibig sabihin po, based po dun sa paliwanag nyo, hindi po pala enough na alam ko lang na merong Diyos. Opo. Kailangan po na naniniwala ako at kumikilala ako sa Kanya. At yung sinasabi ng Biblia na karapat dapat sa sumpa ang tao, hindi ito isang pananakot, Opo. kundi ito ay isang babala sa tao. Dahil siyempre, tayo man ang Diyos, Opo. napakalaking paglapastangan sa atin na yung ating ginawa, hindi tayo kinikilala. Parang magulang, hindi man yan nilikha yung kanyang anak. Pero inaasahan ng magulang na siya irerespeto ng kanyang anak. At kung ang anak ay hindi rumirespeto sa magulang, yun ay napakalaking kasalanan Opo. ng anak ayon sa alam natin. So, lalo na ang Diyos na lumikha sa tao. Opo. Yun ay kawalan ng respeto sa Diyos at pagmamataas ng isip, ng kalooban. Kaya malaking kasalanan ng tao ang hindi pagsampalataya, ang hindi pagkilala sa Diyos na lumikha sa Kanya. Meron po pala talagang consequence ang hindi paniniwala sa Diyos. Kaya Opo. hindi ko po pala pwedeng panghawakan na kahit na nabubuhay naman ako, wala namang masamang nangyayari sa akin, puro magaganda naman yung nangyayari sa buhay ko, hindi ko pwedeng sabihin na dahilan na yon para hindi ako maniwala sa Diyos. Kasi, sabi nyo nga po, meron po palang consequence. Opo. Kaya hindi dapat hintayin ng tao yung may mangyari muna sa Kanya. Saka siya magsasabing, Diyos ko, pagpasensyahan niyo na po ako. Kundi habang wala pang nangyayari sa kanyang masama o kabilang sa sinasabing sumpa ng Panginoon, alalahanin niya, may Diyos na lumikha sa kanya. Opo. Although sabi niyo po kanina, yung consequence po na yon ay hindi po pananakot. Opo. Pero yun po ay some sort of warning na din po sa lahat sa atin. Opo. Pero kahit po wala yung warning po na yon, ano po ba yung dapat na maging motivation o pangunahing dahilan ng tao para maniwala siya sa Diyos? Unang-una, kasi ang Diyos ang lumikha sa atin, natural. Ang talagang gusto ng Diyos dahil siya lumikha sa atin, gabayan tayo, patnubayan tayo, ituro sa atin ang tamang direksyon ng buhay. At kahit uriin pa na tayo ay nakarating sa anumang tagumpay sa mundong ito, manatili na tayo ay kumikilala sa Panginoon. Opo. At hindi natin nalalabag ang kanyang kalooban na dapat ay nananatili tayo sa pagkilala sa kanya. Dahil kuminsan, dahil sa narating ng tao na pagtatagumpay, o kuminsan naman dahil sa kabiguan, sinapit ng tao, na sisisi ng tao ang Diyos, nalilimutan ng tao ang Diyos. Kaya kung ang tao ay kumikilala sa Diyos, hindi niya sisisihin ng Diyos. Lalong hindi niya kalilimutan ng Diyos at ang Diyos ay kanyang papupurihan. Opo. Bishop, very timely po at very relevant yung mga points po na sinabi nyo kanina. Kaya kanina pinag-usapan natin yung negative effect. Ano naman po ang benefit sa tao pagka kumikilala siya sa Diyos? Napakaganda at napakabuti, Brother Yoyi. Dahil kung babalikan natin yung unang talata na tugon sa tanong na ito, tayo magiging gaya ng tupa sa pastulan ng Panginoon. Opo. So, ibig sabihin, alam naman natin ang larawan ng tupa, talagang ito'y larawan ng lingkod ng Diyos. Tupa na nasa pastulan ng Diyos. Opo. Ibig sabihin, gagabayan tayo ng Diyos kahit na nandito tayo sa mundong nagkakagyera ngayon at punong-puno ng iba't ibang sitwasyon. Opo. Tayo ay gayang nasa pastulan ng mga tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan. Opo. Kaya hindi pwede nating baliwalain ang Diyos o hindi kilalanin ng Diyos dahil ang kabutihan nito ay para din sa atin. Opo. Kaya yun po palang pagkakilala sa Diyos,
hindi po pala siya limitado lang sa usaping religion. Opo. Kundi yung pagkakilala po pala sa Diyos ay tumutukoy po ito sa pinagmulan at sa patutunguhan po ng buhay natin. Tama po ba? Opo, kasi kung gusto nating matiyak na tama ang direksyon ng ating buhay, walang makagagawa at makagagabay sa atin doon, kundi yung Diyos na lumalang sa atin kung siya ay ating kikilalanin. Kaya kung ang tao, tayong lahat, hindi mag-aatubili, sa halip talagang manghahawakan tayo sa pananampalatayang nilalang tayo ng Diyos at siya ang dapat nating laging kinikilala sa ating buhay, yung Diyos na yon ang papatnubay sa atin, yung Diyos na yon ang magtatanggol sa atin, gagabay sa atin at magbibigay ng direksyon hanggang sa dulo ng buhay na ito na kaloob ng Diyos sa atin. In short po, ang sagot po sa atin ng Bible, kung alam natin at kinikilala natin ang Diyos na lumikha sa atin, ay mas naiintindihan po pala natin kung para saan po tayo nabubuhay, kung para saan po tayo nag-e-exist. Opo. Kaya sana tulungan tayo ng Diyos na talagang hindi tayo maging gaya ng sino man na nakalilimot, kundi nananatiling kumikilala sa ating Diyos. Opo. Thank you po sa very interesting question na pinadala po sa atin ni Sister Leslie Ann Reyes. Kaya kayo din po, mga mahal po naming viewers, kung meron po kayong mga tanong o mga paglilinaw, lalong-lalo na po sa mga topics na tungkol po sa ating faith, tungkol po sa Bible, feel free po na ipadala po ang inyong mga katanungan sa available contact numbers po natin o kaya po sa official social media accounts. O kaya po, i-comment nyo lang po sa video po na ito. At huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe para po updated po kayo at mapanood nyo rin po ang ibang mga talakayan po natin tungkol po sa ang sagot ng Biblia. At Bishop Danilo, kanina po ay sinagot natin bakit napakahalaga na ang tao ay may paniniwala sa Diyos. Meron pong isang question din na very related po sa topic po natin kanina. Ngayon naman, galing naman po kay Sister Rowena Reyes. Ang tanong po niya, paano makikilala ang tunay na Diyos? Kasi po sa panahon po ngayon, ang dami pong iba't ibang paniniwala, daming iba't ibang pagkakilala sa Diyos na ang lahat naman po nagsasabing tama. Pero ayon po sa Bible, paano po ba talaga makikilala ng tao yung tunay na Diyos? Napakahalagang tanong yan. At mukhang yung nagtatanong sa atin nalilito na rin. Kaya humihingi na saklolo. Opo. Bagay, yun ay napaka-importante dahil talagang mahalagang makilala ang Diyos at kailangang malaman din ng tao paano makikilala ang Diyos. Opo. At yan itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus kung papaano. Siyempre, yan ay mababasa natin sa Biblia. Kung babasahin natin yan, Brother Yoyi, nakasulat yan sa Lucas 10:22. Opo. Pwede po ba basahin ko na rin po? Sige po. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama at walang nakakakilala kung sino ang anak kundi ang Ama at kung sino ang Ama kundi ang anak at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Yan, napakalinaw, di ba, Brother Yoyi? Opo. Talagang tuwid na sinabi ng Panginoon, walang makakakilala o nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Kaya siya lang ang pwedeng magpakilala kung sino yung Ama. At kung paano makikilala yung anak, ang pwede lang makapagsabi nun, yung pagpapahayagan ng anak. Opo. Kaya dito, maintindihan natin, kung gusto ng taong makilala ang Diyos, dapat niyang tanggapin. Hindi niya makikilala ang Diyos sa sarili niyang paraan. Opo. Kasi po napapansin natin na maraming mga tao tinatry pong makilala ang tunay na Diyos sa pagbabasa, sa pakikinig, etc. Pero based po dun sa sinabi nyo, hindi po pala siya basta information. Kailangan pong merong revelation. Opo. Hindi kaya ng tao kahit gaano siya katalino, kahit gaano siya kasipag magbasa, kahit gaano pag-aaral na gawin niya, hindi niya makikilala ang Diyos sa ganang kanyang sarili. At yan may katunayan na itinuro si Apostol Pablo na kung ba nag-aaral ng tao, makikilala na niya ang Diyos.
Tingnan natin ang pahayag ni Apostol Pablo nang siya'y sumulat kay Timoteo. Kapitulo 3, versikulo 7. Pakibasa. Na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Masipag mag-aral, Brother Yoyi. Opo. Laging nagsisipag-aral. Pero maliwanag yung sabi ni Apostol Pablo, hindi nakaaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi po pala enough na basta lang aralin kung ano po yung nakasulat sa Bible. Opo. Ang kailangan po ay tanggapin niya sa Diyos ang guidance, tanggapin niya sa Diyos ang pagkaunawa, at kahabagan siya ng Diyos na maunawaan kung ano yung nakasulat sa Biblia, lalo na ang pagkaalam at pagkakilala kung sino ang tunay na Diyos. Bishop, sabi niyo po kanina, kailangan po ng revelation para makilala ang tunay na Diyos. Ngayon po, halimbawa po sa akin, paano ko po matatanggap yung revelation ng pagpapakilala ng ating Panginoon? Nasusulat din sa Biblia dahil ang tunay na Diyos, yun yung ating kinikilalang Ama. Kung sino ang magpapaunawa sa atin, kung sino yung Diyos na yon, nakasulat mismo sa kasulatan. At yan mababasa natin sa unang Juan, 1 John 5:20. Opo, basahin ko po ulit. Opo. Sabi po doon, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan. Napakalinaw ng ating nabasa at nadinig ng ating mga taga-subaybay. Naparito ang anak. Alam natin kung sino yung tinutukoy na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Ang Panginoong Kristo Jesus, nang siya'y pumarito, ayon sa ating nabasa, binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Kasi ang alam ng marami, nang pumarito ang Panginoong Kristo Jesus, siya'y anak. Period. Opo, Hindi siya ang ama. tama po. Pero dito, malinaw. Binigyan niya tayo ng pagkaunawa para makilala natin siya na totoo. Sa makatwid, yung pagkakilala sa kanya na siya anak, hindi pa yun ang kakumpletuhan Opo. ng dapat na maging pagkakilala sa Panginoong Kristo Jesus. Dahil ayon sa itinuturo ng Panginoong Kristo Jesus, upang makilala natin siya na totoo. Opo. At tayo'y sa kanya na totoo. Pag nakilala natin kung sino talaga siya, doon natin mapatutunayan na tayo'y talagang sa kanya. Sa Panginoong Kristo Jesus. Bakit ano ba siya? Ayon sa nakasulat, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Opo. Kaya doon, maintindihan natin, Brother Yoyi, ang magbibigay ng unawa sa tao, walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Ang ibinibigay na unawa sa tao nang siya'y pumarito, kung sino ang tunay na Diyos, walang iba kundi siya, ang Panginoong Kristo Jesus. Opo. So, nasa part po talaga niya yung pagpapakilala sa atin. Opo. Pero tayo po ba, bilang mga tao, ano naman po yung pinaka-part natin para makilala natin siya? Ang kinakailangan, unang-una, tanggapin ng tao, hindi niya makikilala ang Diyos sa ganang kanyang sarili. Ibig sabihin, maging handa ang tao na tanggapin ang Diyos sa kanyang puso. Buksan niya yung kanyang puso, hindi lang yung kanyang unawa. Opo. Kahit na sabihing malawak ang kanyang unawa, pero sarado ang kanyang puso, hindi niya matatanggap sa kanyang puso na ang Diyos na dapat niyang kilalanin ay yung Diyos na pumarito sa makatwid ay ang Panginoong Kristo Jesus. Pero kung nakahanda niyang unawain at handa niyang tanggapin sa kanyang puso na may pagpapakababa, yun ang Diyos. Opo. Makikilala niya at mapatutunayan niya na siya'y sa Diyos. Opo. Kahit po pala meron na siyang ibang paniniwala, pagka nagpakilala na sa kanya, Panginoon, kailangan bukas po ang puso Opo. para po lubos niyang maunawaan. Mm-mm. Bishop Danilo, bago po tayo mag-continue dun sa mga next parts po natin, pwede po ba nating i-recap ano-ano po yung kailangan gawin natin para matiyak po na makilala natin ang tunay na Diyos? Unang-una, dapat malinaw sa tao na hindi natin pwedeng panghawakan
yung sarili nating kaalaman, kakayanan para makilala ang Diyos. Okay, so yun po yung number 1. Mhm. Huwag pong manghawakan sa sariling alam. Dahil hindi naman kaila sa atin, maraming tao, akala niya dahil siya matalino, sapat na yon Opo. para makilala niya ang Diyos. Opo. Yung pangalawa po, Ang pangalawa, kinakailangan handa naman ng tao na tanggapin sa kanyang puso yung pagpapakilala ng Diyos kung sino siya. opo. At kung ready po siya na gawin po yung dalawang bagay na yon, Opo. ano po yung pinaka ma-advise po ninyo na kailangan pong gawin natin para po talagang makilala natin ang tunay na Diyos? Yun naman ang mababasa natin sa ipinayo ni Apostol Santiago nang sumulat siya sa mga kapatid. Ayon sa kanya, sa Santiago 2:5, kung nagkukulang ng karunungan ng sino man, humingi siya ng karunungan sa Panginoon Opo. at ibibigay niya ng sagana. Kasi ganun talaga eh. Minsan, sa dami ng nadidinig ng tao, nakikita ng tao, nalalaman ng tao, nahuhuli yung pagkaalam at pagkakilala niya sa Diyos. Opo. May mga kakilala po tayo na yun po yung naging paraan nila Opo. para po makilala ang Panginoon. Lagi po silang nagpe-pray, Mhm. hinihiling po nila na makilala pa nila ang tunay na Diyos. Opo. At yan kahit sa mga unang lingkod ng Diyos, ganun talaga. Hinihiling nila sa Diyos na siya ay lubos na makilala. Kahit tayo ay gayon din sa mga panahon natin dahil ang Diyos, kahit na pinag-uusapan natin palagi, hindi pa natin siya lubos na kilala. Opo. Pero dahil siya'y maunawain at nakikita niya ang ating mga pangangailangan, nagpapakilala siya sa atin sa iba't ibang paraan. At yun po, thank you po doon po sa mga, pwede ko pong sabihin, advices po ninyo. At alam ko po, hindi lang po yun sa akin nakatulong, pati po sa mga viewers po natin na nanonood po ngayon, nakikinig po ngayon sa ating pong kwentuhan. Kaya Bishop Danilo, sa huli po, kagaya po ng kanina sinabi natin, itong mga ganitong topic, hindi po talaga siya pangrelihiyon lang. Opo. Kundi ito pong mga ganitong topic talagang kailangan po natin sa araw-araw po nating buhay. Mhm. Opo. At yan huwag kalilimutan ng tao. Kasi siya lang talaga yung Diyos na dapat nating kilalanin, na makagagabay sa atin, tutulong sa atin at makapagbibigay ng direksyon sa ating pamumuhay sa mundong ito. Salamat po ulit sa ating pong mga viewers, sa inyo pong patuloy na panonood at pakikinig. Alam ko po, very limited po yung time po natin ngayon para po i-discuss po ang maraming mga bagay. Pero may mga kasunod pa po tayong episode. Sabi ko nga po, please continue to subscribe and follow po sa ating page para po masaksihan po ninyo at mapakinggan ang iba pa po nating mga pag-uusap. At as we end po, invite ko po kayo sa kaunting panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na ito na ibinigay mo po sa amin para po minsan pa ay mapakinggan po ang iyong mga banal na salita sa pamamagitan po ng mga sagot na nababasa po namin sa Bible. Amen. Ang hiling po namin sa iyo, Panginoon, kung paanong binigay mo po sa amin ang mabuting opportunity para po makapakinig ng Word of God sa mga araw na ito. Opo. Sana po i-bless mo rin po sa amin ang ganito po mga pagkakataon sa susunod pa pong mga araw. Amen. At ang amin pong panalangin sa iyo, i-guide mo po ang puso ng bawat isa po sa amin, i-guide mo po kami sa araw-araw naming pamumuhay, lalong-lalo na po sa amin po mga viewers na nanonood po sa mga pagkakataong ito. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa iyo sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.